Welcome again sa panibagong vlog, bagong kalaman sa paghahalaman. For today's video ay patungkol naman po sa tinatawag nilang ikmo o yung tinatawag nilang betel leaves in English, or sa Ilocano or sa mga parte ng Kailokwan North is tinatawag nila pong gawed. So ito po yung gawed. Alam nyo ba na ang gawed ay nagamit mostly ng mga nagnanganga o yung mga nagpa-practice po na magnganga, kagaya ng mga kababayan natin sa Igorot, sa Cagayan o any part ng from the north. Sa video na ito ay isi-share ko po sa inyo kung paano ang pagpaparami ng betel leaves. So, itong puno ng betel leaves from cuttings, ano po. Kagaya ng po yung ginawa natin. So, meron na ho tayong dalawang itinerance plant, no? Ito po yung cuttings na pero-rooted po siya at inilipat po natin dito sa maliit po na patubuan. At alam nyo ba na ang betel leaves ay nagtataglay ng mga maraming nutrients, no? Essential minerals, kagaya ng iodine, potassium, vitamin A, vitamin B1, B2, at ang nicotinic acid. Ito rin pong betel leaves ay pwede rin pong pampababa ng cholesterol, pampababa rin po ng blood sugar. Meron din po siyang anti-cancer agent, antimicrobial. Meron din po siyang ang tawag nito yung antidepressant, no? Yun nga rin pagpapagaling ng sugat. May anti-asthmatic agent at saka improves ng oral health. Sa oral health naman po, ang pag-take ng betel leaves, kapag hinalo mo ito sa betel nut at saka ng tobacco, ang nagkukos po ito ng oral cancer, ayon doon po sa nabasa nating research, ano po. So siguro kung gagamit po tayo ng betel leaves, pwede naman po nating ngatain, no? Ingat lang po kasi minsan nakakasunog din po yan ng yung gums or yung dila. So, sample ko lang po, no? Masarap din siya talaga naman na ngatain, no? Kaya gaya po, kapag ako ay nandito, minsan ang ginagawa ko nga, ngumangata tayo ng betel leaves, no? So, ganito po, pipitas lang po ako ng isang ito, ayan, ng isang dahon, no? Ito yung ganito po yung ginagawa ng mga matatanda, kung matatanda po sa amin, no? Ang aking nakikita nung ako'y bata, pupunasan lang yan, no? Ilalagay yung betel nuts sa samaan ng tabako, kunting tabako, at saka nung apog. Saka gagawin nila yan, kukumusin, saka po isusubo. Pero sa atin po ngayon, ang ikukonsume lang natin yung solid na dahon. Ayan, tikman natin. Pero po, ingatan lang kasi nakakasunog ng gum. At saka mapapansin nyo yung dila nyo, magkakaroon ng kulay. Yung kulay, parang kulay maroon or parang kulay brownish o reddish na ganito. So baka po magtataka, no? Kapag kinuntong nyo yung, ayan, masarap siya. Medyo, kaya pala parang maanghang ng konti, no? So ito palang betel leaves ay kagrupo ng paminta, no? Ayun, oh. So, ano siya? Parang pag kinain mo, nilulok mo yung katas niya ay
meron siyang yun yung dulot, no? Parang ginigising yung diwa, no? Kaya pala siya antidepressant. Maganda pala siya. So ayun, nakita nyo nga yung paano ko i-consume yung isang betel leaves. Then po ang ituturo po naman natin ay paano po ang pagpaparami ng betel leaves o yung tinatawag nilang puno ng betel leaves. So kung makikita nyo po ito po yung betel leaves natin. Ito yung puno. At makikita nyo siya, baging po siya, no? Baging. Okay. So, ito po, yung ating puno ng gawed o yung betel leaves. Siya nga pala, ito po pala ay baging. Ano po? So, kung mapapansin nyo, yan, meron siyang mga, ayan, yung mga sanga, may mga buko, may ugat. So, madali lang pong magpatubo. Ano po? Ang gagawin lamang po ay kung halimbawa po ito yung baging, okay? Para mas madali siyang tumubo, no? Ang gagawin lang po natin, ayan, kung mapansin nyo yung ating yung inilublob po natin, ang bilis magkaroon ng ugat. So, gagawin lang po natin yan, kung halimbawa itong dalawang buko, gagawin lang po natin ay tabunan lang po natin ng lupa itong baging na to na mayroong buko, ano? At hayaan lang natin siyang nakakabit doon sa main plants para mabilis po yung pag-propagate. So, ganito lang po yan, no? So, ihukay lang natin. At yan. Saka po natin siyang tabunan. Within 1 week ay mag-uugat na po yan. So, ang gagawin po natin kapag nag-ugat, puputulin po natin at ililipat na po natin dito sa seedling pot, no po. So ganito po yung ginawa natin. Kung mapapansin nyo, meron na po siyang usbong. Gusto ko lang i-share, tatanggalin ko lang. Ayan. Ayan po, ang bilis magkaroon ng ugat. So ang ginawa po natin na procedure para mabilis po yung pag-ugat niya ay yun nga po, yung baging, ginawa po natin ay hinukay lang natin siya sa medyo mababaw, tinabunan ng lupa at hayaan natin siya ng 1 week para mag-ugat. And then kapag nag-ugat po, puputulin lamang yung baging na yon na may ugat, saka po yun po yung ililipat. Okay? Sample lang po. Ganito yung gagawin po niyan. So puputulin po natin. Ito po yung may ugat, no? Ito, mapapansin niyo umuusbong na po yung ugat. So ito po 'yon puputulin, no? Saka pwede na po ilipat itong buko na to kasi ang mangyayari po niyan ay masasanga dito sa buko. So ganun lamang po kasimple ang pagpaparami ng betel leaves, okay? O yung gawed. So, diligan lamang po para mabilis po siya mag-ugat. At pwede na rin naman po na ang gagawin ay puputulin lang, no? Puputulin lang tong buko. Halimbawa ito, puputulin natin ito. Yan, pwede na rin natin itong itusok. Okay? Pwede rin natin siyang itusok. Ayan. Ayan, mag-uugat na rin po yan. Medyo mas matagal nga lang po ang pag-uugat niya kung pinuputol po natin kaagad yung baging doon sa main plant or main stem. So yan po, pwede rin po ito, no? Halimbawa ito, meron na siyang sanga. So pwede natin po siyang paugatin. Yan. Yan. Takpan lamang po. Ayan. After a week, uugat na po yan. So, ganun lamang po ang pagpaparami ng tinatawag nilang gawed na mataas ang benepisyo para sa ating katawan kapag ating kinonsumo itong betel leaves na ito. So, yun lamang po ang aking isi-share sa pagpaparami po ng
gawid o tinatawag nilang betel leaves. Maraming salamat po sa panunod ng aking mga video. Kaya ang sabik ni Kuya G, tanim lang ng tanim para may abangang anihin babu.